Trinidad Benguet Project. Tapusin natin to, ipapakita natin kung ano yung mga detalye. May ginawa rin akong video dun sa may Facebook natin. So marami na akong mga ginawang video na ito na nagre-retouch po kami. Hindi rin po namin gagamitin ng ganitong diskarte kung hindi naman po nakakatulong sa amin. Magandang umaga. Biyahe tayo ulit ngayon. Tayo ng Trinidad Benguet Project natin. Tara, biyahe na. Kasama natin si Mabs, Uncle Jong, si Mabe, si Michael. Ayan, may follower tayo dito. Gulat ako, may nagtawag sa atin eh. Ayan, ang pangalan. Ha? Jeff. Ayun, no. So, shoutout kay Kamasa Jeff. Taga rito ka pa yung bok? Solid follower natin. Tara, biyahe na. Kape lang muna ang tropa bago biyahe. Trinidad Benguet Project. Si Oscar nakarating na ng Benguet. Okay, panibagong araw tayo ngayon dito sa La Trinidad Benguet natin, no? Ayun, no? So nagpaluto na lang tayo kagad ng pananghalian. Ayan. Tapos dito naman pinapaprepare ko na itong ground floor para matiktikan na ho at patanggal na yung mga kapak. Kasi ito yung isang rason kung bakit medyo natagalan kami sa taas. Sabi ko nga, problema, hindi na natin kailangan palaki. Solusyonan na lang natin. Kapak yan. Ayan. Ito, tingnan nyo to. Dito kanina, ito yung kapak. Marami mga kapak dito. Tanggalin na natin yung lahat para minsanan na ho siya. Kasi chinek ko na nga po to kanina. Kapak. Dito hindi. Pagdating dito, kapak. Tapos sumakyat kami kanina doon. Chinek ko. May mga kapak doon. So sabi ko hindi po pwede na kunwari ito, tatanggalin mo yan kasi yan lang yung kapak. Tapos dito hindi siya kapak. Ngayon iiwan mo yan. So iisipin natin maigi yan, tapos dito kapak yan. Dito hindi. So ngayon ang gagawin natin, tatanggalin na lang natin ang buo yan. So lalahatin na natin. Ayan o. So mainam sa mainam. Ayan, ayusin na natin lahat. Okay. So sa ngayon, ito, pinalayout ko na to at maglalagay na tayo ng PVC panel sa mga side na ito. So bakit nga ba PVC panel? Kasi ang klima dito sa Benguet, ganun na rin sa Baguio, kahit sa mga malalamig na parte. Ang sinusolusyonan natin dito ay yung hindi nagkakaroon ng moisture dun sa mga boards na ginagamit natin. So ngayon, gumagamit kami dito ng gypsum board, pero ang paraan namin para makasiguro kami na hindi kami magkakaproblema pagdating dun sa mga nakadikit dun sa wall natin. Kasi pag sa wall kasi malamig no? Kasi yan. Kaya nga yung mga pintura dito madaling bumigay. So ang ginawa namin, gigamit kami ng mga PVC panel para sa igid niya. Ayun, sa gilid niya. Ilocano na yun, sa gilid niya. So gumagamit na kami ng mga PVC panel. Naglagay na ako ng edging. Tapos ngayon, salpak na ho kami. So yan yung ginagawa namin yan. Tingnan natin para makita. Yan. So yan yung paraan namin.
So, ayan, PVC panel dito. And then, pagdating dito, puro board na ho yan. Gypsum board po yan lahat. So, yan yung paraan na ginagawa namin. Ganon din doon sa mga rooms. Actually, hindi pa namin tinatapos ito. Gawa na ng dami mga re-retouch pa. Ayan o, PVC panel yan. Tapos ayan, board naman. So, medyo makalat lang. Medyo malikabok eh. So, yung ibang part namin dito kasi mas sinuuna namin i-finish. So, gaya na ito, lalagyan na rin namin yung PVC panel mamaya. Ito, lalagyan na namin yung mga PVC panel na rin natin sa gilid. No? Kasi dito meron na tayo shadow. Gumamit ako ng shadow dito para malagyan ng kortina yung taas. So, yun yung paraan natin doon. Tapusin natin ito, ipapakita natin kung ano yung mga detalye ng mga paglalagay natin ng design sa kisame. At kung malamig din yung parte ng lugar ninyo, kaya laging umuulan, yung moisture niya talaga nag-absorb yung mga walls, ganitong design yung po pwede sa inyo. So, yan yung alamin natin. Kain muna tayo. Kain na, boys. Gutom na ako. Mga rin. Tapos na kumain. Pahinga lang konti. Mamaya magtatrabaho na tayo ulit. So gagawin na natin yan mga kamusta, no? Ganun na rin dito. So dito, ito pinalabas ko na rin sa mga updates natin. May ginawa rin akong video dun sa may Facebook natin. So marami na akong mga ginawang video na ito na nagre-retouch ko kami gamit namin ng ilaw. So bakit nga ba kami gumagamit ng ilaw? Isang bagay siguro na mas makakatulong sa inyo, makakatulong sa ating lahat na mapadali yung trabaho na ginagawa natin, no? So kung napapansin niyo dito, bakit hawak-hawak ng Keljo yung ilaw? Pwede naman ay put up natin yung ilaw dun sa taas. At hindi rin namin gagamitin ng ganitong diskarte kung hindi naman po nakakatulong sa amin. Kaya ko rin po sineshare sa inyo para mas mapadali at mas maganda yung outcome ng trabaho na gusto nating mangyari. Kaya nga po kami nag-share ng mga ganitong idea para mapadali at saka mas maging accurate yung mga trabaho natin. So sabi ko nga kanina din sa video natin, kasi may nagkomento nga, sabi nga niya kalokohan daw yung pag-iilaw namin ng mga walls. Kalokohan yung pag-iilaw namin ng mga kisame kasi hindi naman daw makikita ng mata. Paano na lang kaya yung trabaho, kung ano na nga lang ba kaya ang kalalabasan ng trabaho na ginagawa niya o kaya trinatrabaho niya. So ibig sabihin, nagmasilya siya, nagpintura siya na ganun lang. Kumbaga natapos yung proyekto niya na okay na yun, tapos na yun. Ngayon hindi natin nakikita na may mga tama pala. So sa ngayon, yung pag-share namin na ganito mga kamusta, na kahit nasabihin ninyo nakalokohan yung pag-iilaw namin na ganyan, meron pa nga nagsasabi masyado daw kaming sensitibo, masyado daw kaming nagmamarunong, nagmamagaling, kasi nga bakit kailangan pang lagyan ng ilaw? May natural light tayo na maaaring makatulong. Meron ding mga artificial na light na po pwedeng makapagbigay tulong sa atin. Kagaya niyan, yung pag-iilaw na yan. So sabi ko kanina, kahit na mga alay po sa Uncle Jong, pwede naman sana nating itaas, po pwede naman yon. Pero paano naman kung hindi nakikita o kaya nagiging visible sa mata natin, lalo na kapag walang ilaw? Sa mga part kasi na kahit nasabihin mo na wala pang mga ilaw yung mga yan, malaking bagay po na maggagamit tayo ng ilaw habang hindi pa tapos yung ginagawa natin. Kagaya nito, hindi pa tayo makapagpalagay ng ilaw dyan habang hindi pa tapos yung kisame. Kagaya nun, no? So, ang paraan namin dyan, ginagamitan ng ilaw. Kasi ang isang bagay kung bakit ginagamitan namin ng ilaw ay minamasilyahan namin yung mga scratches. Pansin nyo dito sa may part na to. Yan, kita nyo ba? Tanggalin ko yung ilaw, makikita pero hindi gano'ng visible. Pero pag ginamitan mo ng ilaw yan, nagiging visible lahat ng mga kahit na maliliit na yan. Ayan, kita yan sa camera, no? Pero pag inalis mo, wala na. Ayan, tingnan natin, ha. Ayan, pansin yan ng camera kapag may ilaw. Lalo-lalo na kapag dito ay lumalabas naman, o kaya nakikita ng ilaw natin. Ayan, o. Tanggalin natin yung ilaw. Hindi mo gano'ng pansin, di ba? Akala mo maliit lang yung tama, pero ang dami pa ng tama. Ayan. So, ayan, o. Tanggalin natin yung ilaw. Di ba? Wala. Hindi gano'ng pansin. Pero pag may ilaw,
kita lahat ng mga tama niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung paggagamit namin ng ilaw na to ay malaking bagay po yan para makita natin kung may mga scratches o kaya may mga pwedeng gawin na ayusin sa wall natin. Kasi malaking bagay po na gumagamit tayo ng mga konting diskarte. So, yung para na yan, kung pwede nyong gawin, pero kung ayaw nyo, okay lang po yun. Okay, so lahat po yan, i-retouch natin dahil nakapag-first coat na tayo ng semi-gloss. So, ang kailangan kasi dyan, nag-first coat ka muna ng semi-gloss para makita mo yung mga tama. Okay, para matapos na ho lahat yan. Ganon din ho sa kisame. Ayan, iilawan din ho namin yan. Although, sabi ko nga, pag malayuan, hindi mo nakikita. Pag malapitan, makikita mo yan, lalo na pag may ilaw. So, ayan. Dito naman, kakabit na natin yung PVC panel. Tingnan nyo naman, no? Okay. So, PVC. Yan ang paraan ko para kahit na magkaroon ng moisture para dun sa mga walls, lalo na dito, taglamig o kaya naman talagang malamig dito sa Benguet, ay yan ang solusyon namin. Na sigurado ako na hindi magkakaroon ng problema yung kisame na ginagawa natin. Okay, so ayan na siya, oh. Tingnan niya. Kaya nga sabi ko, pagka nandito tayo sa malamig na part, pwede niyong gamitin to. Paraan lang mga kamastan. So abangan nyo rin yung pagpipintura natin dyan. Gagamitan din natin ng mahiwagang ilaw. So dito sa baba, ayan, titiktikan na nga po lahat para matapos na. Tayo naman po bababa na rin. Balikan lang tayo ngayon kasi may mga good news para sa amin, sa mga anak ko. Kaya sabi ng misis ko, excited na siya umuwi. Kasi para sa aming mag-asawa ay malaking blessing at saka nakakatuwa bilang isang tatay, isang nanay. Hindi ko na ma-explain. So, pauwi na rin kami. At sa ngayon, pinapa-double check ko na lang, pinapa-ready ko na lang. Ito, gra-grind na ng tropa to. Ayan, oh, may iuwi pa tayo na mga gulay. Ayan, galing sa Bangar, pabalik ng Biskaya ulit. Galing kay Rodel. Ayan. Yung mga tropa natin, hindi madadamot yung mga yun. Okay? So, abangan nyo to, mga kamastan. Okay, let's go.